sa lahat ng graduates. Kompleto ba yung 14? Well, yung sa likod kasama ko yan. Next kong ibigay sa inyo ay ilang mga encouraging word mula kay Paul. Sabi dito sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, ang sabi diyan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sariling bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundo ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at kalagad-ganak. Okay, so dito makikita po natin dito sa verse 1. Ang sabi niya, ang pakiusap ni Paul sa atin ay ihandog daw natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay, bilang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ibig sabihin, ang pananaw ng Biblia, ang pananaw ni Pablo sa tunay na pagsamba ay yung pamumuhay ng banal at kaaya-aya sa Diyos. Yung kung ginagawa natin na pag-awit, pagtaas ng kamay, pagbalakpak, ay bahagi lamang ng pagsamba. Hindi yun ang kabuuang pagsamba. Ang kabuuang pagsamba ay ang buong buhay natin. Madalas siguro yung narinig yung salitang worship is a lifestyle. Ang pagsamba ay estilo ng buhay. At ang ibig sabihin, yung pagsamba ay yun yung pamumuhay na nakapagbibigay ng lugod, kapurihan at kalwalatian sa Diyos. Ano ang bagay na gagawin natin na hindi naaayon sa salita ng Diyos at hindi nakapagbibigay lugod sa Diyos? At yan ay hindi pagsamba. At kung ang buhay natin o pamumuhay natin, yung lifestyle natin ay hindi nakakalugod sa Diyos, hindi tayo nakakasama sa Panginoon. Kaya napaka-importante. Muli kong nice bigyan din sa bawat isa sa atin. Kayo, na mga nasa worship team, hindi kayo narito, hindi kayo tumutugtog dito para mag-perform lang. Kayo ay narito upang mag-worship. Kayo narito upang mag-lead ng worship. Ulitin-uli, ang trabaho ng music team ay dalhin ang komunikasyon sa presensya ng Diyos sa pagsamba at i-asset ang banal na Espiritu sa komunikasyon upang madama nila ang presensya ng Diyos. Kaya nga hindi mangyayari yan kung sa buhay ng bawat isang member ng music team ay merong hindi nakakalugod sa Panginoon. Yan dahilan kung bakit si Pablo ay gano'n lang ang kanyang pag-uusapan. Sabi niya, ulitin ko ang verse 1. Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa akin, ako'y namamanig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod sa Diyos o sa Kanya. Ito ang karapat-dapat ng pagsamba ninyo sa Diyos. Sa verse 2, ito sumasagot sa tanong na paano. Sabi niya sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo nito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, nakakalugod at sa Kanya at kalagad-ganak. Yun pong hindi pakikiayon sa sanglibutan. Alam natin, araw-araw tayo ay na-expose sa mundo at nakikita natin ang mga estilo, ugali at pamamaraan ng pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. Napakalaki ng pagkakaiba kung yan ay hanggang doon sa mga alitutunin ng Biblia na dapat natin sinusundan. Kaya nga, ang aking pakiusap sa bawat isa sa atin, yaman kayo ay pinili nyo na
maging member ng music team. Alam ko, mag-iba-iba kayo ng teka. Siguro hilig mo talaga ang gitara, hilig mo talaga ang drums, hilig mo talaga ang mami. Pero yan ay mababawang dahilan. Ang mga kaloob na yan ay binigay ng Diyos para sa isang mas malaking ang purpose. At yan ay upang gamitin natin upang magbigay karangalan at katulihan at pagsamba sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, tandaan po ninyo mabuti. Sa tuwing kayo ay nag-a-assign na maging bahagi ng worship team, ang trabaho nyo, dalhin ng kongregasyon sa presensya ng Diyos at ihasa ng Holy Spirit magpatungo sa panambahan ng mga mananampalataya. Ang gaganap lang yan kung sundan natin itong sinasabi ito ni Pablo. Una, ihatid sa sarili bilang isang kain buhay na lumudulo sa Diyos. Ikalawa, huwag makialam sa takbo ng sarili. Amen? Tayo na lang, gusto ko ipag-pray din sa inyong magsisimula ng inyong magiging miyembro ng music team pagkatapos na mag-aaral dito. Alam ko, matagal na kayong miyembro ng worship team. Pero, ngayon pa lang kayo magsisimula pagkatapos ng seminar nito. Ayun lang. Tiglig Diyos sa pangalan po ng Panginoon Jesus na rito, mga kapatid, na nag-dedicate ng kanilang mga buhay upang maglingkod kasi nakakita na pagbubuhay at pagsambahan. Sa pamagitan ng musika, Panginoon, aming dalangin na ng Diyos ay patuloy na pagtulong po ninyo sa kanila upang mahubog ang kanilang mga kaloob dito. Sa musika, ano man ang instrumento kanilang hawak, o anong bahagi gano'n sila sa music team, pagpalain po ninyo. At ang aming dalangin na ng Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa bawat pagkakataon na sila ay tutugtog o mamumuna sa pagsambahan. Kasi nagpundisyon ang iyong banal na Espiritu. At ang aking dalangin po Panginoon ay sa pamagitan ng kanilang mga buhay, madala nila ang bawat mananamba sa iyong banal na presensya. At may asal po nila Panginoon ang presensya ng banal na Espiritu sa bawat panambahan. Pagpalain mo po sila Panginoon. At ang hiling po namin dahil ng Diyos ay patuloy na gabay at patnubay at kapangyarihan mo yung kanila sa mga kanilang mga buhay sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa panahon na sila ay ginagamit po ninyo sa pamumuna sa pagsamba. Salamat ng Diyos, pinupuri ko po namin at minabalik namin sa inyo lahat ng purihan at salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.